Observe nyo po yung mga balahibo nila ngayon. Kumakapal na. Sa wakas, nagbunga na. Pero ito, pinakamaliit lang. Kasi ito natanim natin, malapit na mamunga. Kaya maliit po yung bunga niya. Tereng! Bigay ko naman sa baboy. Yung paborito ito ng baboy. Since maraming namumungang niyog dyan sa unahan natin, nangalaglag lang, idagdag natin pakain dito sa mga alaga natin. Babasagin ko lang to, dagdag pang merienda lang to ng pabo. Ayan. Ayan o. Oh. Malaman pala o, oh. Maganda rin tanim. So dyan lang yan, iwanan lang natin yan. Merienda ng mga pabo yan, balik-balikan nila. Yung iba naman busog na kasi napakain na natin ng mais. Muna natin sila. Hinulugan pa lang po namin itong lupa. Pero sa ngayon po, nagalaga tayo ng itik. Meron tayong mailagay na hayop para pwede natin maging source of income din sa susunod. At po pwedeng pandagdag pambayad din natin sa hinulugan nating lupa. May nag-iingay. O yung dalawang gansa natin na dito. Maghahapon, ito na yung menu natin sa mga itik natin. Yellow corn at darak ng palay. Yan yung ating daladalang pakain sa kanila. So ito na po, nilalagyan na natin ng darak. Mais tsaka tubig, nilagyan natin tubig para magdidikit-dikit yung ayan, para maging ganyan. Kahit isaboy mo sa kanila, hindi na maghihiwalay. Pag nabuhay naman, kinakain din yan ng gansa. Yung mga tumubo na mga dahon-dahon ng buwan. Mais. Sila, oh. Nasa looban na. At pansin nyo po, observe nyo po yung mga balahibo nila ngayon. Kumakapal na. Mga iba, kakauwi lang po. Galing gala. Buti na dikit nila na tayo eh. Papakain na. Gawin nila din sa kabila. O yung iba busog na, hindi na kumakain. Yan po yung kagandahan pagka pre-rinse at bago lang natin nilambat. So marami pa sila nakakain sa paligid. Pero pag tumagal to, maubos din nila yan. Maliban na lang doon sa mga pumapasok na insekto. Kaya maigi, pagka ito na may naubos na nilang yung mga damo dito eh, naging maputik na o purong lupa na. Tama na naman natin to, pwede tayo magtanim ng mais. Para pag nag-expand tayo ng itik, meron tayong kapakain, doon tayo gagastos ng malaki. Pwede nga rin tayo magpalay dito kung sakali. Itong ibabaw na parte lang kasi doon sa baba, binabaha. Dito naman, hira lang naman abutin ng tubig yung dito sa ibabaw. O Jade, hindi na kain lagi yun. Yan o. Busog yan? Ano masabi? Diba o, busog na. Dito sila, nagala sila dyan. Sa may parte ng eto, tingnan nyo. So dito naman yung tubig nito Agos to galing doon sa bukal, no, kaya minsan malinaw tong tubig dito. At pansin ko minsan dyan sila nainom. So okay naman yan, Agos yan sa bukal. Tapos doon naman sa unahan, yung dating asolapan, naging asolapan din to dati. May mga asola. Tapos may mga kangkong din dito, yan o. Yan yung ginagalaan nila, may mga maliliit na isda rin po dyan. So nakakain din po nila yan. Kaya minsan may mga itik kami na hindi na kumakain ng patuka na binibigay natin. Pero pansin nyo, busog. Punong-puno yung kanilang lalamunan. No, dahil ngayon may mga nakakain na sila dito. So ayan po yung mga itik natin dyan. Gumagala. So yan po yung advantage. So sa akin siguro, ang conclude ko sa ngayon ay kung mag-itik tayo, lalo na nito, alam ko pateros na klase ito. Tinanong ko kasi yung binilhan ko nito, di nila alam kung ano lahi. Pero hindi sila itik Pinas. So usually, o madalas, ito yung mga itik pateros na klase. Oh, ayan oh.
So gala, yun yung kanilang kasiyahan. Pag gala sila, mas komportable sila, iwas sa stress. Kaya sa ngayon, wala na pong namamatay na itik. Dito la dati, araw-araw, nakakapulot ako ng patay na itik. May pagkakataon na nakapulot ako ng minsan 2, 3, minsan may isang araw 5, tapos may inaabot nga ng 12, no, nung nakaraan. 12 piraso sa isang araw lang nung biglang ulan. So yun yung naging problema ko dati. Doon sa nakakuha lang sila, yung limited lang yung space nila, doon lang sa ibabaw. Nakalambat sila doon. No, doon, no, punta natin. Pakita ko sa inyo yung nilambat namin dati. So ang pinaka space nila dati, ayan lang yung ibabaw na yan. Maliban na lang nung ito, yung konti lang, yung 35, 34 pala. Kasi 35 namatay na isa yan. So 34 na piraso na nandito na una. So sila, hindi sila masyado namamatayan. Yung isa lang na matay, yun yung may problema talaga. May abnormalities yun. Kasi basag yung anon, yung kanyang tuka. Yun yung namatay na isang itik. So ito yung space na dati, dito lang yung mga itik natin sa loob. No, ang ginawa ko, binuksan ko yan. Tapos tinulungan ako nila mama at papa kasi nakita nila dun sa video ko na maraming namatay na itik. So pumunta sila dito, tinulungan nila ako. Inayos nila yung lambat. Yan, yung lambat na yan. Pag ganun yan doon sa dulo. So malawak na yan. So pagkatapos naman gawin yung lambat, ay pinakawalan ko na. Pinakawalan natin dito. Yung lambat na yan, kuwan yan. Pinagsamang hagwire at may net din. Ito po, una nitong nilambat dati, hagwire lang, kaya lang makalusot pa rin sila. So dinoblihan nila ng net. Ito po, naka-net yan, hagwire at net. So dyan naman, hindi na sila lumalabas. No, kaya lang ito, may chance pa rin makapasok ang aso. Kaya mas maganda pa rin gamitin panlambat yung gano'n, no? Interlink. Yung gamit ko doon sa maliit na lambat na yon. So mas okay pa yung panglambat. Ngayon, no, lawak ng kanilang space. Tapos kapag nagputik yung isang area, hindi na sila nakatutok lang doon sa isang lugar. No, ang kuha nila, pumupunta na sila dito sa mga damo-damo na ganyan. So yan yung advantage. At saka may napier grass akong tinanim dyan, oh. Kasi in case na maubos yung napier grass dun sa kabila sa pagkain ng kambing, baka, meron tayong mapagkuhanan din ng pantanim dito. Oh, tapos yung mga saging, eto, tinam na natin saging, tapos pinalibutan natin sako kasi papatayin ng itik yung saging. Lagi kasi nila yung tinutuka yung puno nito. So isa rin actually sa ano ko dito, plan B. No, kung hindi man magtagumpay yung itik, yung saging saba yung paparamihin ko ng tanim dito. Punuin ko since itong trial ko to, nabuhay yung saging saba. So pupunuin ko na lang ng saging saba. Kung may 1,000 tayong matanim dito na saging saba, since ito ay nasa 1.5 hectares naman, kasama yung ibabaw na yan, may manggahan dyan. So mas malaki na rin ang ating pwedeng income. Kasi yung saging saba, yun yung plant and forget. No, pwede mo siyang kalimutan muna sandali, tapos balikan mo na lang pag madamo na, linisin mo. So yun yung advantage dito sa saging saba. Hindi tulad ng itik naman na lagi araw-araw, umaga at hapon, kailangan pakainin at kailangan kang bumili ng patuka sa kanila palagi para sila ay lumaki. Yung saging saba, pwedeng hayaan yan. Yun yung plan B ko dito kung sakali. No, pero sa ngayon, okay naman yung mga itik, so tuloy-tuloy to. No, tuloy-tuloy itong itik. Malay natin, baka ito pala yung kaya natin maparami. Sa ngayon, wala pa tayong kakayahan na mag-incubate. Kapag may mga itlog na sila, wala tayong kakayahan doon sa pag-incubate. So, posible, isusupply lang tayo ng itlog doon sa mga nagbabalot. No, yun yung ating plano sa mga itik. So, depende. Titingnan natin kung ano yung magiging pupuntahan dito. Kung wala naman tayong mapagbentahan, pwede tayo magparami palalo ng itik. Ulamin natin. Tapos pamigay natin yung mga itlog sa mga kapitbahay natin. So, walang problema. Marami tayong plano pa dito kung sakali. Kasi malawak din naman ito. Sa ngayon, 1/4 pa lang itong nilambat natin. Ayan, nasa 1/4 dito sa area na to. Wala nga 1/4 eh. Siguro ano lang to. 1/6. 1 out of 6 doon sa area. So may chance pa na tatagal pa tayo na makapag-alaga ng itik or makapagpaparami pa tayo kasi malawak pa po yung pwede natin paglagyan. Ito naman, di namin sinali sa lambat yan. No, dahil yan ay kangkungan at dun sa kabila may mga azola pa doon. So kahit pa paano yan yung backup naman natin na pakain kung sakaling wala tayong budget na pambili ng mais. No, so ayan, so para naman okay sila ngayon. Ito mais at darak yung pinapakain natin sa kanila. So yan muna, tuloy-tuloy. Na tulad na nabagit kasi natin, free range naman sila.
So hindi lang sila umaasa yung kanilang nakuhang nutrients, ay hindi lang sila umaasa dyan sa mais at darak. Kasi nakakuha pa rin sila ng mga insekto at mga damo, no? Actually ito, nag-update lang tayo. Yung iba nga sabi nila pabalik-balik na halos yung video, pero ito naman bagong video to, bagong update na naman to, kasi marami ding nagre-request sa atin na sana magbigay tayo palagi ng update, no? Araw-araw daw kung maaari para ma-share natin or matutunan din nila, kasi marami nagpaplano din mag-itik. Matutunan din nila yung araw-araw natin na kuan dito, araw-araw natin na masasalubong kung may problema man. Sa ngayon okay naman, smooth, walang namatay na itik. At yung mga itik natin mahilig nang gumala, andun oh. So, mahalaga ang tubigan. So dito naman, tingnan nyo, umaagos naman lagi ang tubig. So okay naman yan, basta't umaagos lagi, kahit minsan parang puputik dyan kasi nga nandyan sila naliligo. Tapos maya maya naman lumilinaw na naman kasi laging naagos. Dahil ang bukal natin, galing doon, may bukal tayo doon ng tubig. No, may source tayo ng tubig dito yan. So actually yan yung pinaka main na source namin ng tubig. So dito sa unahan. So mula dito, ayan po, maagos yan. Ayan yung pinaka source. Naglagay ako ng kawayan dyan para pag naligo sila dyan, dito pagka nagpuputik, pwede pa rin sila uminom ng malinis na tubig dyan sa kawayan. Ayan, kawayan. Tapos yung tubig natin, ang pinaka source, itong ibabaw. So ito. So ayan, naglagay ako ng pump dyan maliit para yan doon sa inuman dati sa kabila. Pero sa ngayon hindi ko na pinapagana. So ito yung pinaka bukal oh. Ayan, may nakabaon kasi ang tubo pailalim. Tapos yung lumalabas na yan ng kusa. Bukal na yung tubig. Tapos naglagay din ako dito ng pump. Ito po yung pump ko. Ayan oh. Yan, may pump ako dito, submersible pump. Yung pump na yan, para naman yan pag nagpaakyat ako ng tubig, papunta doon sa ibabaw. Kasi nandun yung aming kamalig, yung kubo namin doon sa ibabaw yun. So yun yung pagkailangan ko ng tubig doon. Binubuksan ko rin yung kuryente kasi nakakonect to, may kable po to. Yan yung kuryente niya. So nakakonect yan dyan sa pump. Yan naman ay waterproof. No, tapos yan, papunta yan doon sa outlet. May outlet ako dyan kasi naglatag din ako ng wire dyan, bababa. Once na kinonekta na yan, inon ko yung breaker sa ibabaw, akit na yung tubig, papunta doon sa bahay. Papunta doon sa kubo. So mahalaga po talaga ang tubig din kasi kung wala ritong ganito, siguro magpapagawa tayo ng source ng tubig natin. Although dito malapit na to kasi mababa naman na area, madali lang naman dito makuha ng tubig. Pero ito maswerte kasi bukal siya, tuloy-tuloy ang agos. Malakas ang agos ng tubig. So yan yung kaswertehan din sa lupang ito. Okay, naisip natin na mag-alaga din dito ng mga itik. So marami pa tayong plan, actually maraming plano talaga, sobra. Kulang lang ng pera kasi sa ngayon nagbabayad pa tayo. 1.1 M yung hinuhulugan natin, within 2 years natin yung huhulugan. So yan yung kontrata namin. Ang dilim na ng paulan na rin dito. So maganda rin dito, yung view din isa rin sa gusto ko dito kasi marami talagang opportunity ang pwedeng gawin dito. Pwede rin ito gawing tourist farm, no? Pwedeng ganon. Maglagay tayo dyan ng mga pwesto ng tent, yan, pwede mag-tent dyan, ganyan. Camping, pwede mag-camping, no? Tapos pwede tayo maglagay ng palaisdaan rin dito. Pagka may mga bisita, pwede mamingwit. So isa yon. Dati may palaisdaan kami, kailangan hindi nag-work, no? Kasi nga yung pilapil nagbubutas. So nabubutas yung pilapil, yan, fish pan yan dati. Nagbubutas yung pilapil, so naubos ng tubig. So kawawa yung isda. So pwede dyan, ayusin yan. Kung pwedeng simento, lalagyan ng hollow blocks yung palibot, no, or yero ba, or kung anong pwede, para yung tubig hindi maagos. So maraming kuan dyan, naligo. Yan, fish pan yan dati. So marami tayong pwedeng gawin din dito sa ganitong area, no? So hindi, kumbaga sa akin, unlimited ang opportunity na po pwede nating magawa kapag meron tayong area. Kahit saan naman kahit doon sa ibabaw, marami tayong pwedeng gawin din doon. Pwede rin actually, yung doon sa may kubo, yung nakikita nyo lagi. Doon sa ibabaw, pag akyat dito, palakad kang konti, nandun So pag doon naman yung area natin, kasi dati yun lang talagang kinuha namin. 2,000 square meter yun. Yun naman, fully paid na tayo doon. Ongoing na inisikaso yung papel nun. So ito na lang hinuhulugan ko, itong part na to. 1.5 hectares. So yun lang dati ang hindi ko talaga in-expect na pati to magkuha ko. No, at mapapayag ko yung nag-handle nito na
hulugan ko in 2 years. Kasi dapat 1 year lang usual eh. So pumayag siya kasi pag 1 year lang hindi ko talaga kaya. Pumayag sa 2 years. Pipilitin natin, kayanin natin. Sa gabay si Lord na bahala doon. Sa gabay ni Lord. Ang sa akin lang, i-maximize ko kung ano yung pinagkaloob ni Lord. Na para naman ay talagang bigyan pa tayo ni Lord ng blessing. Na para mas mapa-improve pa natin yung lupa niya. No? So ito naman hindi sa atin ito eh. Sa Diyos, kay Lord pa rin to. Kasi ngayon, nagsisikap tayo. Pinagsikapan natin, pinaghirapan natin. Yung utang talagang kailangan nating bayaran. Minsan na-stress tayo sa pag-iisip kung paano. No, pero sa ngayon, ganun ang sitwasyon. Pagdating ng panahon, siguro 50 years from now, 100 years from now. So iba na ang magmamayari nito. No, wala na tayo dito sa mundo. 100 years from now, kahit yung anak natin, wala na rin dito sa mundo. So yung mga apo natin, kung meron mang apo, so posible sila naman. Or kung ibenta ng anak natin, ay wala na rin. No, so yun yung hindi naman, wala namang permanente sa mundo. No, kaya sa atin, kung anong meron ngayon, kung ano yung kaya nating gawin ngayon, ay gawin na natin. No, kasi pag antay ng bukas, di natin namamalayan ay patanda na tayo. So sa akin, kung ano yung opportunity na pwede ipinagkaloob ni Lord, yun yung aking minamaximize. Katulad nitong pag-alaga ng mga hayop na yung resources natin, kung pwedeng paglagyan ng kung anong hayop, kung may kakayahan tayong bumili ng itlog. Nung una nga, hindi ko alam na makakabili pa pala akong mga sisiw kasi dati namili akong itlog. Ang budget ko noon is magkano lang yun, siguro may 3,000 budget ko dati para mag-itik, sabi ko. So nagbili ako mga itlog, yun yung in-incubate ko, kaya lang pumalya. So ang napisa doon sa 300 na itlog 35 piraso. So ngayon natirahan ako 34, namatay yung isa noon kasi may abnormality nga yung isang yon. Ayan, kahit pa paano, at least may natira akong 34 piraso. No, at ang lalaki pa noon nasa 14. So meron pang at least mga 20 siguro na babae. So tapos yon, nakabili naman tayo ng sisiw ng itik, nagkaroon tayo ng extra, nakabenta tayo ng mga baboy. So ayan, nakabili tayo ng sisiw ng itik. Kaya ito, marami sila ngayon na pinapalaki natin. At ang challenge na lang ngayon, yung patuka sa kanila, kasi medyo magastos din po talaga. Kasi yung mais lang, bumili ako ng 9 na sako ng mais. Kasi wala pa akong tanim na mais ngayon. So 9 na sako na mais, halagang almost 10,000 din. No? So mauubos na nila yon sa loob ng higit isang buwan. No? Hindi pa abot ng 2 buwan yon. Tapos darak pa. Nandiyan pa yung darak na binibili natin. So malaki-laki rin po ang puhunan. Siguro magmamonthly rin tayo dito sa kanila ng 10,000, no? Kasama yung darak. No, kasi yun nga, yung 10,000 na, yung 9 sako naman, higit isang buwan na yun. No, kaya kung susumahin, siguro mga 10,000 pesos per month yung budget target natin sa kanila. So nasa 200 plus na itik. 300 plus na itik. Kasama yung mga lalaki. Kasi marami ding lalaking itik to. Dinala ko kasi pati yung mga lalaking itik nung pinagpilian. So ganun karami. So akin naman, babawasan pa rin natin itong mga lalaki sa picture. Kapag ma-determine na natin yung mga lalaking itik dito. Para hindi naman magastos na sobra doon sa patuka. So may iwan lang dito, siguro more or less mga 230, mga 220 to 230 na itik. Yun yung ating papaitlogin. Tapos sa future, baka magdagdag pa tayo. So ayan, yung update muna natin dito sa mga alaga natin, sa mga itik, at mukhang paulan na. Tingnan nyo, mukhang paulan na. So ayan, muli po sa inyong lahat, maraming salamat po.